Ngayong palapit na po ang Kapaskuhan, bibida na naman ang maraming monoblock sa kabi-kabilang handaan at palaro. Pero mahigit 1,000 sa mga yan ang hindi na mapapasama sa anumang party. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Para maabot ang nililinis, tumuntong sa monoblock na upuan ng trabahador na ito. Pero pagbaba niya, bumigay ang upuan, nalaglag siya at nabagok pa ang kanyang ulo. Ang Fair Trade Enforcement Bureau ng Department of Trade and Industry nagkukumpiska ng mga monoblock chairs na hindi pasado sa safety standards. Kanina, sinira ang mahigit 1,000 nakumpiskang upuan. Kinukumpiska natin yung mga defective chairs and stools. Mga putol na yung paa at may mga lamat na yung plastic na kailangang hindi na maalis na sa gamit kasi delikado sa mga uupo. Sa isang tadyak o hampas lang kasi, bali na agad ang mga substandard na upuan. Para makasiguro na pasado sa safety standards ang mga monoblock chair at stool na bibilhin, hanapin ang ICC sticker o product standards mark na nakalagay sa produkto. Bukod dito, dapat din daw may tamang label ang mga produkto gaya ng pangalan ng manufacturer. Kapag hindi po certified, presumably hindi po sila safe sa buhay, sa kalusugan, sa kaligtasan ng mga consumer natin. And then yung iba, kagaya po ni sinabi ko, walang mga labels, hindi po naka-indicate kung saan sila ginawa. Mula sa mga sira-sira at pira-pirasong plastic kagaya nito, makakabuo raw ng mga makabuluhang produkto, kagaya ng mga basurahan, plastic pots at mga coaster na magagamit ng mga komunidad at mga paaralan. Sa Maynila halimbawa, matatagpuan ng city-operated materials recovery facility na may kakayanang i-recycle o i-upcycle ang mga plastic para gawing paso o keychain halimbawa. Pwede rin daw itong gawing construction material. We'll crush them and we'll recycle them into eco balls, into panels which are square, and with that we can manufacture furniture or benches or tables, cabinets. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.